Let's go guys, luto naman tayo. Ito lang yung simple, no? Mga ano natin to, lulutuin natin, mga tira natin na ingredients, isasalo natin dito. Ayan, bumili kami ng roasted chicken na nakaraan at meron pa kaming tira. Yan ang isasahog ko ngayon. At magsosote muna tayo, mag-melt muna tayo ng butter. Ayan, sa pan. Lulutuin natin ngayon is yung toge with tofu. Okay. Butter nga pala yung ginamit ko dyan. Okay, pwedeng unsalted, pwedeng salted, okay lang yan. Basta ma-balance nyo yung alat tsaka yung lasa ng dish. Ang ilalagay natin dyan is white onion, kasi may tira pa akong white onion na hiwa dun sa rep ko. Tapos garlic, 3 cloves of garlic, and 1/4 of big onion. I have big onion kasi 1/4 big onion lang nilagay ko dyan. Julian, 1/4 lang hinati ko. Yan, sosatay lang natin yan sa melted butter natin, yung onion and garlic. Once na masoft na yung garlic and onion, ilalagay natin yung chicken. Yan yung roasted chicken ko natira. Chinap-chop ko lang siya, tapos tinanggal ko lang yung mga bones. Tapos yan yung sasahog natin. Yan. Sosatay lang natin yung chicken dyan. Tapos ihahalo na rin natin yung tofu. Once na masutay natin yung chicken, kasi luto naman yung chicken natin, di ba? Roasted chicken yun. Para hindi ba masayang. Okay. Continuous lang natin yan. Once na medyo mag-brown na yung mga chicken natin, lalagay natin yung tofu. Ayan, oh. Pre, pakita natin yung bida. Yan yung bida. Ayan. Okay. Silagay na nga natin yung tofu dyan, no? Satay lang natin. Nice. Yan. Pagkalagay natin ng tofu, once na masatay na natin yan, itimplahan lang natin yan ng ito na, yung toge. Yung toge, no? Bean sprout, no? Bean sprout, toge yan tawag natin sa Philippines. Bean sprout. Paborito kasi ng misis ko yung kainin, kaya yan ang paborito kong niluluto sa kanya pag madalian lang. Pag nagluto nga pala ako nito, hindi ko siya ino-overcook. Mas masarap kasing kainin niya, medyo crispy. Sasangkutsa ko lang, kaya make sure na luto na yung mga sahog nyo doon para at least hindi siya ma-overcook. No? At siyempre, ginisa mix, no? Lalagyan natin yan ng ginisa mix. Okay. So, mix. Tapos saka natin siya lalagyan ng black pepper. Ginisa mix natin ilalagay is 1 teaspoon. Then black pepper, 1 teaspoon. Then lagyan ko pala siya ng soy sauce. Soy sauce natin is 1 cup lang. Tapos nilagyan ko rin pala siya ng oyster sauce. 2 tablespoon of oyster sauce. Tapos imimix lang natin siya. Again nga, huwag natin siyang i-overcook. Basta mahamix lang natin ng maayos yung sahog nyo, tsaka yung bean sprout. Once na mix natin yan, okay na yan. Tingnan mo, saglit ko lang niluto, di ba? Kasi mas masarap kainin yung bean sprout pagka huwag nyo na siyang lalagyan ng tubig. Don't put any water kasi magpo-produce naman ng liquid yung bean sprout natin. Pag tumagal pa yan dyan sa lagayan nyo, sa serving plate nyo, magpo-produce pa ng more water yung bean sprout, kaya don't put water, no? Yan. Ito na, kain na tayo. Nalagyan ko lang ng garnish yan. Ang nilagay ko palang garnish dyan, kung medyo fancy, kung gusto nyong fancy, lalagyan ko ng furikake yan. Yung furikake is like a Japanese seasoning na nilalagay sa sushi. Yan, furikake yan. Nilagyan ko lang siya ng furikake sa ibabaw. Yun guys, sana nagustuhan niyo yung recipe natin ngayon, no? Simple lang yan kung medyo tipid kayo sa ulam. Yan ang madaling gawing dish, no?
Napakatipid niyan. Yan, extra lang yung garlic shrimp. Okay, requested din na misis. Okay guys, thank you so much. Bye-bye!